What's up mga kaisda? Bale sa video na yan guys, yan makikita natin na bumili tayo ng goldfish sa ating pet shop na pinagkukuhanan. Yan, bale ayan guys no, kumuha lang tayo dyan ng ilang peraso para masubukan kung maaari ba tayong magbenta dito ng goldfish sa mga bata. Bale dyan guys no, pagka uwi ko, yan, linisan ko agad yung aquarium natin dyan, no? Nilagyan ko bagong tubig. At sa mga magbabalak na mag-alaga ng goldfish, ang number 1 na gagawin nyo ay ang pag-acclimate or yung paglalagay muna ng isda na nasa plastic. Yan, bali makikita nyo dyan no guys, nasa plastic pa yung mga isda natin. Ayan ang importante guys, acclimation ang tawag dyan. Yan. At para hindi sila ma-water shock. Ayan. Syempre filter. At kailangan nating i-acclimate yung mga isda para hindi sila ma-water shock. Pagka nilagay nyo kasi sila agad guys, ma-water shock sila. At doon sila magkakaroon ng SBD or yung tinatawag natin na swim bladder disease. Yung paglangoy nila guys wala sa direksyon, minsan nakabaligtad, minsan nakatabingi. Ayan, para maiwasan natin yun. Kahit yung tao naman guys no, yung taong sanay sa malamig, dalin mo dito sa mainit, hindi niya kaya yung temperature. Parang yung mga Amerikano guys no, dalin mo siya dito sa Pilipinas, sobrang init, mabibigla yung katawan nila at pwede sila magkasakit. Ganon din sa isda guys, yung temperatura ng tubig yung pinagpapantay natin dyan, kaya meron tayong acclimation. Bali ayan, mag-acclimate lang kayo ng mga 20 minutes, pero kung gusto nyong mas safe, pwede nyo pang taasan tulad ng 1 hour or 1 hour and 30 minutes. Yan, depende sa inyo yan guys. At yung distance ng lamig ng tubig na paglalagyan nyo, at dapat cycle na to guys. Ibig sabihin yung tubig na yan gamit na, bale may mga beneficial good bacteria na yan, yung pinagtirhan na sila ng isda yung tubig na nandoon sa paglalagay nyo. Bale dyan guys no, kumuha ko ng nasa kalahating tubig na bago, tapos kumuha ko ng lagpas mga 25% sa old tank para meron pa rin beneficial bacteria. Kaya konti yung nilagay ko guys kasi malakas dumumi itong mga goldfish at mabilis silang magkaroon ng beneficial bacteria kasi mabilis silang dumumi at saka marami naman sila guys na. Ayun, bali kailangan kasi nating cycled ang ating tubig. Yan, para hindi mamatay yung mga isda natin. At dito sa video na to guys no, gumagawa ko dyan ng aerator or yung tinatawag na mga bagong kahabis o mga bagong naghahabi ng isda na oxygen. Bali aerator pala yung tawag dyan guys no, yung pinakamakina na naglalabas ng oxygen. Yan, aerator. Bakit mahalaga ang aerator? Yung aerator kasi guys, yung mismong bula, ayan, yung mismong bula, puputok yan sa taas ng ating tubig. Kaya gagalaw ang surface ng tubig. Doon nagdi-dissolve yung oxygen or dissolved oxygen. Kaya nakakahinga yung mga isda. Or yung minsan, iniinom nila yung bali nalalanghap nila yung bula ng oxygen or yung galaw ng tubig. Yan. Nagkakaroon kasi ng oxygen guys kapag gumagalaw yung tubig. Yan. Kasi hindi siya, kasi pagka stagnant yung tubig, walang aerator, mamamatay sila. Yan. Bale dyan guys no, nag-acclimate lang tayo. Yan. Mahalaga yan guys no, pero may mga iilang isda na kahit wala silang kahit hindi gaanong malakas yung oxygen, bale
Ayan, dito pala sa video muna na to, sinurprise natin yung ating pamangkin. Bali, pinakita ko sa kanya dito guys yung binili natin sa pet shop. Sabi ko, may mga bago tayong fishes. At ayun, sobrang saya niya guys, no? Makikita natin dito kung gaano ko nakakatanggal ng stress ang pag-aalaga ng isda. Bali, ayan, nag-acclimate pa rin ako dito, mga ilang minuto na nakakaraan. At ang isang reason ko dito kung bakit ako magbebenta ng isda is para matanggal yung pagka-addiction ng mga kabataan dito sa amin sa paggamit ng cellphone. At para maiwasan natin yung pagka-addict nila sa mga gadgets, or eto na lang yung magsisilbing stress reliever nila. Dahil napansin ko guys, no, sa mga gumagamit ng TikTok diyan, napansin ko na medyo nag-iiba yung pag-uugali nila, pag-iisip. Yun, parang naiiba yung behavior. Hindi ko naman sinisiraan yung TikTok guys, no. Bale, yun yung napapansin ko. Kahit sa matatanda, bata, babae, lalaki. At iba-iba na yung nakikita ng mga kabataan sa TikTok. Bale, yung pagsayaw, pagkembot, medyo wala na sa hindi dapat na yung ibang video kasi guys na hindi naman dapat talaga nakikita ng mga kabataan. Ayun yung reason ko kung bakit ako nagtitinda ng goldfish or ng ibang isda. Para maiwasan natin yung ganong instances or yung kaganapan na ganon. Para sa akin guys, hindi pa enough yung mga kabataan na yung mga bata na mapanood yung mga ganong sayaw or mga video. Ayan. At para eto na lang yung magsisilbing stress reliever nila. At meron kasi tayong tinatawag na ADHD or yung nakukuwang sakit ng mga bata sa cellphone. May mga withdrawal symptoms din kasi yan guys, no? Yung parang nakaka-addict pagka parang ano guys, yung pag tinigil mo yung isang bagay, yung pagsa-cellphone ng isang bata, parang hindi siya sanay. Nagkakaroon siya ng anger issue, yung nagagalit siya. At nag-iiba talaga yung psychology ng bata. Bale dyan pala guys, no? Sa video na yan, ayun nga, hindi ko na napansin sa pag-i-explain ko about sa reason ng pagtitinda natin. Bale na-acclimate na pala natin siya dito. Dahan-dahan nating pinakawalan yung mga goldfish kasi na-acclimate na natin yung mga isda. Bale yung temperature na nasa loob ng mga isda na nasa plastic, pumantay na siya sa oxygen sa water temperature ng bagong tubig na nasa tank natin. Bale, ayan, makikita natin dito na na-acclimate na natin sila. At syempre ang mahalaga dito yung aerator. Bale, ayan guys, no, makikita nyo dyan pumuputok yung oxygen dun sa surface or sa taas ng tubig, kaya gumagalaw yung tubig. Kaya ayun yung dahilan kaya sila nagkaka-oxygen, gumagalaw parang sa sapa guys. Tingnan nyo, kahit walang oxygen yung mga isda sa sapa, hindi sila namamatay kasi umaagos. Doon nagkakaroon ng oxygen or dissolved oxygen, yun sa pag-agos. At pero may mga iilang isda naman guys na hindi na kailangan ng aerator or kahit sa stagnant na tubig, mabubuhay sila, tulad ng mga betta fish, danyos, molly, at iba pa, or gaffy, yan, platy. Yung mga nabanggit ko na yun guys, ayun yung nabubuhay sa stagnant na water. Pero mas okay pa rin na meron kayong aerator. Pero kahit hindi na, dahil ayun yung mga nabubuhay sa stagnant na tubig, tulad din ng mga tiana or yung snakehead, tulad ng mga bulig at yung giant gurami. Yan yung mga example na yun guys, nabubuhay sila sa stagnant na tubig, pero hindi pa rin advisable. Hanggat maaari, lagyan nyo pa rin sila ng aerator. Bale, ayun guys, no, ayun yung kahalagaan ng aerator. At dito sa video na to guys, pinaghahandaan ko na ang syempre nakasama ng aerator is yung filter system natin. Ang kahalagaan ng filter system, pinipilter niya yung dumi ng mga isda para hindi nila makain
yung pinakadumi nila, na pwede magkaroon sila ng sakit pagka nakain nila yung dumi nila. At syempre yung water quality natin, at dyan titira sa filter media natin or yung mismong filter, yung pinaka sumasala, doon titira yung mga beneficial good bacteria natin. Yung mga beneficial good bacteria guys, no, na mahalaga sa isang hayop. Maganda yun guys, kasi ito ang isang example ko dito. Yung tao guys, meron silang good bacteria din na kailangan ng ating katawan. Alam nyo ba yung iniinom natin na Yakult? Yung Yakult na yun guys, kung titignan mo yun sa microscope, meron yun mga beneficial bacteria or yung tinatawag nating good bacteria. Yung good bacteria na yun guys, bali ayun yung kinakain. Sa isda naman guys, yung beneficial good bacteria, siya yung kakain ng ammonia or yung mismong poop ng dumi ng isda. Bale yung dumi ng isda, kakainin nyo ng beneficial good bacteria. At pagka may beneficial good bacteria yung tubig natin guys, healthy yung mga isda natin, parang yung tao. Kaya yung ibang nanay, yung anak nila, pinapainom nila ng Yakult yung anak nila para magkaroon ng good bacteria sa katawan. Bale ayun yung mga naglilinis din sa katawan natin at ma-healthy yun. Bale ayan guys, no, ayun yung kahalagaan ng merong beneficial bacteria yung aquarium natin. Same lang sila ng tao at ng isda na nangangailangan ng good bacteria, dahil meron ding bad bacteria. Bale ayan guys, no, nilalagyan ko lang dyan yung filter natin ng tubig at sumisip-sip yan ng dumi ng isda. Yung dumi ng isda, pupunta siya dun sa filter media, yung black na yan guys, no? Pag sinipsip siya ng filter natin, simula dun sa ilalim na yan guys, yung tubo na yan, sisipsipin niya yan paangat, pupunta yan dun sa filter, haharangan niyo yung mga dumi ng isda at pabalik doon sa tubig. Yung pagharang ng kulay itim na yan guys, dyan mai-stack yung dumi ng isda. So yung mga good bacteria natin, kakainin niya yung mga dumi ng isda na natrap doon sa filter. Ayun yung ammonia. Pagka kasi mataas yung ammonia, mamamatay yung mga isda natin guys. Pero ibang usapan na yun. Sa ibang video i-explain ko sa inyo kung ano ang ammonia. Ayun, bale yung beneficial good bacteria natin, kakainin niya yung ammonia na nandyan para hindi mamatay mga isda at maging healthy. Pag bale yan, maharang yung dumi dun sa filter media, tapos pag na-filter na, bababa na uli siya dun sa tubig. Parang paakyat lang yan guys, at pabalik. Bale yung pagbagsak ng tubig na nagmumula sa filter natin, bale yung na-filter na tubig, pagkayaring higupin na filter, babagsak siya, ayun, magkakaroon na naman siya ng flow or oxygen. Parang sa sapa guys, umaagos siya, nabubuhay yung mga isda na nakatira doon. Ganon yan guys. Bale dyan, parang nagiging ganon din siya, nakakatulong din siya na magkaroon ng oxygen yung aquarium natin. Yung aerator, yung bula na nagpo-produce ng oxygen sa pagputok ng bubbles. Ito naman guys, sa paghigop, tapos sa pagbagsak ng tubig, mas malakas nun mag-produce ng oxygen. Kaya nakikita nyo dito guys, na kahit sobrang dami ng mga isda natin, hindi sila namamatay. At hanggang ngayon guys, no, marami pa rin sila sa aquarium at hindi sila namamatay kasi meron tayong filter na naglilinis sa dumi nila, nagpo-produce ng dissolved oxygen gamit yung pagbagsak ng tubig, at meron pa silang oxygen. Bali dalawa yung oxygen natin na nagpo-produce ng oxygen nila. Kaya kahit siksikan sila, nakakainga sila, hindi sila nagkukulang sa oxygen. Yan yung kahalagahan ng dalawang yan guys, no? At yung makikita nyo dyan, yung oxygen natin, yung itim naman sa baba, ayun yung aerator natin. Iba yung stone na aerator. Yung stone guys, susunod papakita ko.
Yung stone, yun yung bato. Tapos doon nakalagay yung aerator. Bubbles yun guys na maliliit, yung pinoproduce. Ito guys, filter, air filter naman yun, yung dito. Iba yung bato, iba yung sponge na filter. May tinatawag kasi na sponge filter, stone filter. Ayan, bale, ayan yung filter natin. Ayan o, bumabagsak dun yung tubig sa galing sa filter. Ayan, bale, ayan guys, i-explain ko ulit. Yung kaganda, ayan guys, makikita nyo dyan no, yung oxygen or yung aerator, nagpo-produce na ng hangin na bula dun sa, may dalawa kasi yan guys. May isang stone, yung stone na aerator, yung bato siya na oxygen. Pero yung kagandahan kasi nitong air filter, sinasala niya yung dumi guys. Bale, ayan, explain ko dito. Yung itim na yan guys, na nagmula dun sa aerator, yung hose na yan guys, na nakasaksak dun sa filter na kulay itim, pagka ibababa niya doon yung oxygen, tapos biglang tataas. Bale yung oxygen kasi guys, inahatak niya yung tubig paitaas. Bale sumasama yung dumi doon sa bula, kaya napipilter yung, ayan, para ma-explain ko na maayos. Ayan guys, so kung makikita nyo doon na may mga bula na umaangat, di ba? So yung tubig guys, umaangat din siya, kaya sumasama yung dumi doon sa pinaka-filter. Parang pahigop siya guys. Yung bula umaangat yan guys. Ano? Umaangat yung bula, di ba guys? Yung pag-angat ng bula na yan, sumasama yung tubig diyan. Kaya yung tubig sumasama siya dyan sa filter, dun sa ilalim ng filter. Kaya yung ibang dumi na palutang-lutang sa loob ng tubig, didikit siya dyan sa filter na itim na yan guys. Doon lang siya mai-stack. Kaya tinawag siya na air filter. Napipilter yung tubig gamit yung air filter. Kaya kaya siya tinawag na air filter. Nililinis niya yung tubig gamit yung hangin. Yung isa naman guys na filter system, ayun yung kaninang in-explain natin, pahigop naman yung makina, tapos pabagsak uli yung tubig. Ayan yung sa susunod na video explain ko kung hindi kayo ganong nalilinawan. Ayan yung kagandahan. Bali dalawa yung filter natin, yung air filter at saka yung filter system natin. Dalawa yung filter, dalawa rin yung nagpo-produce ng oxygen. Yan, bali dyan guys, naglagay pa tayo ng isang filter media. Yan guys, iba na yung itim na yan, filter yan na yung itim. Maglalagay pa tayo ng panibagong mas maninipis na filter. Sa ibang video guys, explain pa natin ng maigi kung hindi nyo ganong nagets yung explanation natin. At mas maari, mas madaming filter media yung gamitin natin para mas maganda yung pagsala ng tubig. Ayan o guys, kung makikita nyo dyan guys, no, sinisip-sip na yung tubig. Ayan, yung umiikot na yan, pahigop yan guys. Yan, bale filter system naman yung tawag yan, yung ginagamitan ng filter media na yan. At sa ibang video guys, explain ko sa inyo yung filter system na kompleto, yung may mga bato-bato na guys, na kung saan tumitira yung beneficial good bacteria, yung malaking filter na ginagamit sa malalaking isda. Pero yan guys, para yan sa mga maliliit na isda. Ayan o guys, yun yung oxygen. Ayun o, doon sa filter, air filter o, nakita nyo yung bubbles, ang dami. Sumasama dyan yung tubig, na dahilan kung bakit napipilter yan. Yan yung air filter. Yung isa naman, yun yung kaninang inaayos natin, pabagsak naman yung tubig. Kaya nakikita nyo yung surface ng aquarium natin guys, na sobrang galaw ng taas, sobrang magalaw yung tubig. Diyan nagkakaroon ng oxygen. Susunod guys, may isa pa nga, may iba pa akong i-explain
para siyang tornado sa ilalim. Para naman yun sa malalawak na aquarium at malalaki. Binubuga niya yung tubig guys, para siyang vacuum na binubuga niya yung tubig sa ilalim. Pero sa mga maliliit na isda, hindi siya advisable kasi maano sila guys, para silang na-auto balance dun sa parang tornado na yan, parang pabuga na malakas guys. Ayun, bale yan guys, no, sinilip natin, talagang napakaganda. Bale yan guys, susunod na explain ko sa inyo yung tornado na yun. Yung tornado siya na para siyang air filter. Basta explain ko sa inyo susunod guys. Bali tatlo, bali magiging tatlo yung pag-explain natin ng mga filter. Yun, advisable yung malaking filter na yan guys, yung tornado na sinasabi ko sa mga malalaking isda or mga monster fish. Thank you, bye bye.